Yo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Boss TV. Okay, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ito po pag-usapan natin dahil ito pong ating Pangulong Bongbong Marcos ay nasa delikado po di umano ang buhay. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Shoutouts na rin sa mga subscribers natin dyan at maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so ito mga babayan, meron tayong nakitang balita o video mga babayan na kung saan ay totoo kaya na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay pinagtatangkaan po o may planong meron pong mga puwersa na merong masamang plano sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sinasabi po dito na di umano ay tatangkain po na tigiin ang ating Pangulo mga babayan. Medyo nakakabahala po itong balita na to mga babayan dahil ang pinagbabantaan po rito at pinagtatangkaan po dito ay buhay po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay dapat malaman, makita ng ating mga kababayan kung ano po ang mga totoo o tunay na nangyayari talaga ngayon. At ito po ay nagmula dito mga kababayan kay Pebbles. Ito po si Pebbles mga kababayan. May inilabas po dito na video na kung saan ay meron pong sinasabi si Pebbles mga kababayan na meron daw pong pagtatangka o may planong pagtatangka sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nako, ito mga kababayan, siguro talagang dapat gumulong ang investigasyon tungkol po dito sa sinasabi na to ni Pebbles mga kababayan, dahil di naman po ata biro. Ito po mga ganitong klaseng balita o mga pagbubunyag, lalo na't ang nalalagay po dito o malalagay dito ay ang buhay po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito panoorin natin mga babayan ipakita ko sa inyo. Right? Let's go. Good morning mga katalakera. Ayan, nag-exercise din tayo for the health. Hindi ba akong boses binata? Charot. Shoutouts Pebbles. Sabi dito, na-miss ko magbigay ng info. Ang tagal ko din hindi naglalabas ng info. May plano na naman ang mga demonyo. Sabi niya dito mga babayan. O sabi po, nung nag-post, ito po ay galing dito sa channel o sa page niya ng Marcos Youth Party List. Sabi po dito, another plot ng Dutay Camp na sobrang desperado na dahil gumugulong na naman ang kinatatakutan nilang impeachment at pagkatalo ni Sara sa 2028. Sabi dito mga babayan. Hindi ko up eh. Okay. Ay, ito pala. So ito, tuloy natin. Natatandaan niyo yung kung nakafollow kayo sa akin sa mga pages ko dati na nawala. At alam ko ano rin sinabi ko rin yan dito sa TikTok. Kinontent ko rin yan. Yung ito sa TikTok. May isang PSG na Sara Army. May plema ha. May isang PSG na Sara Army. Dati siyang PSG sa Malacanang na Sara Army na ngayon na ilalabas na witness para patotohanan yung salaysay ni Gutesa dahil nga si Gutesa di ba hindi na lumabas. So, parang sinasabi dito mga babayan, may tao po. Itong mga Duterte na lalabas mga babayan. Plot twist to mga babayan Dami talagang info na kukuha na ito ni Pebbles Ngayon, nabago yung script nila. Ang ginawa nila, kasi alam ko nakamata sila sa sa mga post ko. Alam ko yan. Kahit na yung mga intel ng army, alam kong nakamata kayo sa akin.
nakapatakay sa mga post ko. Ang ginawa nila, dahil si Gutesa sa totoong buhay wala na, tumakas na, tumakbo, nagtatago, kaya hindi nila maisasakatuparan yung sinasabi kong isang PSG na susuporta sa mga salaysay ni Gutesa. Ako, kung ito po, may katotohanan, no, na itong si Gutesa ay nagtatago. Well, as for now, talaga namang hindi natin makita itong si Gutesa. No, kahit anong gawin, hindi po mailabas itong si Gutesa, mga kababayan. 'Di ba? Yun ang masakit dun no, na matapos magbigay no, ng mga statement, ito pong si Gutesa, ngayon, no, sila mismo, no, hindi po nila alam kung nasaan na si Gutesa. No, ultimo yung mga naglabas kay Gutesa, hindi na rin alam kung nasaan siya. Yung sinasabi natin mga babayan na ang hirap paniwalaan nung mga sinabi ni Orly Gutesa. No, dahil unang-una, agaya niyan, hindi na rin siya mahagilap kaagad. 'Di ba? So ang ginawa nila, yung 18 Marines ang ilinabas nila. Kung mapapansin nyo sa affidavit, lahat ng sinabi ni Gutesa, yun ang isinulat nung syuki ng inang lawyer dun sa affidavit para magtugma yung salaysay ni Gutesa at ni Saldico. Hindi lahat ng sinasabing 18 Marines na yan ay mga Marines at hindi yan lahat. Meron dyan isa na tao ni Saldico. Pero yung iba, mga Sara Army na yan. Hininga naman ako agad. Ngayon, nung hindi pa tumatakas si Gutesa, or tumatakbo, or nagtago, nagkaroon sila ng di ba sinabi ko yun, yung one-on-one training, parang gano'n, yung mga Q&A eksena na para kapag lumabas sila sa Blue Ribbon hearing is hindi na uli magkamali si Gutesa. Kasi nung unang labas niya, marami siyang maling sinabi. Tapos hindi na siya bumalik. So hindi credible, di ba? Para maging credible, inilabas nila yung 18 Marines na yan. Alam niyo yan. Pinuntahan ko pa yung President Tower. Pinicturean ko pa. Hinabol pa ako ng guard. Pinost ko yan, di ba? Kaso, wala na naman yung page ko. Ayaw nila ako talagang tantanan. Ngayon, bago na naman silang plano. Yung Israel, US, at Iran na gulo, yung gera, gagamitin na naman nila yan. Nakakita na naman sila ng eksena. Gagamitin nila yung issue na yan para pabagsakin si PBBM and i-assassinate. Kaya dapat mag-ingat ang presidente. Dapat ito talagang si Sara, putang ina. Sila pa talaga yung nagdidikta sa yung gustong gawin ng presidente. My God, mga demonyo. Dahil ang Iran country ay mga Muslim, Islam. Kapag kumampi, nag-sumite si PBBM sa US, Israel, yan yung gagawin nila Sara na eksena para batikusin si BBM. Grabe. And ang eksena is meron siya kasing mga Sara Army na Muslim na yung natatandaan nyo ba yung mga report ko nung rallies na mga extremist
mga Islam, mga terorista Muslim na binayaran nila na magpapasabog sa Malacanang. Hindi yun natuloy kasi napaghandaan yung barikada. Dahil report ko rin yan kay John Vic. Nagulat sila na wala silang mapapwedeng pasukan. Diba? Super nakabarikada, ang daming pulis. So hindi natupad yun. Ngayon nila yun gagawin. Ang dahil, magiging eksena dyan is dahil Muslim yung nagpapumatay, Muslim yung nanggulo, ang magiging dahilan dyan is kasi Muslim siya, nagalit siya sa presidente, kaya niya yung ginawa. Pero ang totoo, planado yan. Kagabi lang yan, plinano. Uulitin ko. Kagabi lang yan, plinano. Grabe, no? Kaya basag na naman kayo sa akin. Gagawin din nila yung issue para mabutasan ang OWA at ang Department of Migrant Workers. Dahil, uulitin ko kung natatandaan nyo na naman, pinost yung report na isa-isa nilang bubutasan lahat ng ahensya ng gobyerno ni PBBM, sisiraan. Ang DMW, ang Department of Migrant Workers, at ang OWA, wala silang makitang butas. Kasi masipag si Atty. PY, yung head ng OWA ngayon, at si Sec Hans. Talagang gumagalaw at tumutulong sila. Kaya hindi ko maintindihan yung mga OFWs na naniniwala sa mga sinasabi ni Sara Duterte. Yung mga paninira. Dahil common sense lang sa mga OFWs, ha. Kung panahon ni BBM kayo nakapunta dyan sa ibang bansa para makapagtrabaho, ibig sabihin, si BBM ang nakatulong sa inyo para makapag-abroad. Diba? Kasi, kung alam ng mga ng taga DMW at OWA na DDS kayo, pwede kayong hindi bigyan ng pwede kayong personally, pwede kayong hindi bigyan ng mga OEC, ganito. Pero kasi, si Atty. PY at si Sec Hans, walang kulay sa kanila. Ang gusto nila ay makatulong sa mga OFWs natin. Marami na silang natulungan. Alam niyo yan. Hiningal ako. Ang hirap pala content ng naglalakad. Ay, parang ayoko na. Teka lang ha, o siya, putulin ko muna ha. Kasi hiningal ako talaga. Lumabas na ang tigulang na Pebbles. Tigulang na talaga. O siya, churut to so. Hindi kayo magwawagi. Promise. Babasagin ko kayo. Alam mo naman talaga, matatino yung mga sekretary ng panahon. Duterte. Mga magnanakaw din naman. Wala rin manggawa. Alright, so yan mga kababayan, grabe, no? Itong mga pasabog ni Pebbles, mga kababayan, at mukhang kung itong info na to, mga kababayan, ay nakukuha ni Pebbles, ibig sabihin, may mga sa loob ng kampo ni Sara Duterte, may mga ahas, no? May mga hudas, mga kababayan, in short, no, sa loob ng kampo ng mga Duterte. No, kasi nakakakuha ng info si Pebbles No, may nagbibigay ng info kay Pebbles. 'Di ba? Mga kababayan. So may mga tao rin doon, no, sa kampo ng mga Duterte na ayaw sa kanila. In short, kaya binubunyag yung mga plano nila. No, yung mga ginagawa nila nabubunyag, mga kababayan, na ilalabas, mga kababayan. 'Di ba? In short, hindi lahat na nakapaligid kila Sara Duterte ay gusto ang kanilang ginagawa. Ganun lang 'yan. No? Grabe itong mga pasabog dito ni Pebbles, mga kababayan. Pero, no, kung ito po ay sinasabi nga po niya, no, na galing sa loob at nakuha niya yung info, naibigay sa kanya yung info, no, kasi yun namang may isipin natin na meron tao sa loob, no, na nagbibigay ng info kay Pebbles. Kasi kung wala,
No, paano niya makukuha yan? 'Di ba yung mga info na yan? 'Di ba mga kababayan? So, kung yung mga info po na yan ay totoo, mga kababayan, no, ay dapat po mag-ingat ang ating Pangulong Bongbong Marcos. No, delikado po. No, lalo't hindi na ho yung posisyon niya ang planong kunin. No, pati yung buhay niya, mga kababayan, para lang maagaw ang posisyon sa kanya. No, kasi kung hindi nga naman sila o kung magtatagumpay nga naman, ito po nga impeachment kay Sara Duterte, tapos na po ang laban. No, hindi na siya makakatakbo sa kahit anong posisyon sa higher office sa ating gobyerno. 'Di ba mga kababayan? Doon lang, no, tapos na po yung laban ni Sara Duterte. Pagka ito pong impeachment na to, no, nagtuloy-tuloy at hinatulan po itong si Sara. 'Di ba? Tapos na ang boxing, mga kababayan. Okay, so hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. And please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Alright? Peace. I'm out.